Alright, the next animation constraint is look at constraint. No? So I have here a teapot, nilagyan natin ng mata. So ang construction ng mata natin ay napakasimple. So dalawang spheres, no? Isang maliit, isang malaki. So what I did in this example, yung small sphere ay nilink natin sa malaki. Okay? Nilink natin sa malaki. And then after linking it, ay pwede silang i-assemble, then kopyahin on the other side. Tapos ang malaking sphere ay nakalink siya sa teapot, no? Kaya kung ang teapot, say for example, ay gagalawin natin, no? So let's take halimbawa sa top view, no? Kung gagalawin natin ang teapot, natural, susunod ang dalawang mata niya. Okay? Alright. So, the objective for the look at constraint is to constrain the eyeballs to a certain object, no? To a certain object. So, sige, gawa tayo ng isang simpleng primitive like maybe a sphere. Okay? So, siguro lagay natin ang sphere maybe somewhere here. Okay? Ayan. So, and then, i-check na natin ang alignment. I-check natin ang alignment ng mabuti. So, let's check on front view. Okay? Ang sphere na ginawa natin ay nasa baba. So, let's move that in this particular level. Okay? Halos ka-level lang ng mata nung teapot natin. Okay? Halos, no? Baba natin lang ng konti. Like so. Okay? Alright. So, ngayon, ang gagawin natin is to make this look at constraint, no? Papunta sa sphere. Ang gagawin natin is to select the eyeball over here, and then let's proceed to animation, constraint, and look at constraint. And then, select natin to. Alright? Okay. So, ngayon ay titingnan natin, no? Select natin ito, and then we will try na i-move natin ito, like so. So, kailangan masusundan, no? Kaya nasusunod naman. Ngayon, what we're going to do is, let's select the other one, and then animation, constraint, and look at constraint. Okay? And then, let's select the sphere. So, in this, mapapansin natin, no, na itong mata ay talagang sinusundan ang sphere, like so, no? Kung dadalhin natin ang sphere on this particular point of sight, ay nakikita natin na sumusunod. So, in this regard, ay pwedeng i-animate, no? Halimbawa, kung ipapa-animate ninyo sa mga students, no, yung teapot po pwede rin, pero kung mapapansin ninyo ay kahit anong galaw ang gagawin mo sa teapot, still ang eyeballs or ang eyes ay naka-stick na siya sa sphere. Okay? So, yun. And then also maybe, okay, let's check sa left side view. Okay? So, gagawa tayo kunyari ng simpleng path lang, smooth and smooth. Tapos, kunyari itong path na ito ay pasusundan natin, no? Ang sphere, ipapalagay natin yan dyan. So, let's move the path, maybe over here, select, animation, constraint, and path constraint. So, lagay natin dito. Okay? Ayan. So, automatically nasusundan. That's why when you play this, ay mapapansin natin na yan ang magiging result ng look at constraint. Okay? So, challenge the students, no? I-challenge natin sila
na ilabas ang pagiging creative. So ito ay napakasimpleng halimbawa lamang ng look at constraint, no? So they could create their own character, no? Cartoon character lang. Tapos they will compose it, nakatayo lang. Tapos pupwede na ang gumagalaw ay ang ulo, no? And then ang dalawang mata ay naka-link sa ulo. So pwede nang halimbawa ang ating teapot ay i-constraint natin siya sa ibang object, at ang object na yun ay ilalagay din natin sa path, and then itong dalawang mata still on the other object na nandoon ang look at constraint. So meaning to say ay pwede nilang pagalawin ang ulo, tapos ang mata naman is sticking dito sa object na kung saan naka-assign ang look at constraint. Okay? So yan lang, very basic, no? Very basic. Ang papagawa lang natin sa mga bata, no, i-challenge natin sila na kailangan magiging creative, no? Labas sila sa kanilang mga boxes, try to create something na magamit nila ang look at constraint. Okay? Ayan.